Isang storya lang po ang iikutan natin ngayong umaga. At gusto kong pag-aralan natin ang buhay po ni Joseph. Now, tingnan niyo po ito. Sa buhay po ni Joseph, alam ko po kilala niyo siya. In Joseph's life po, mababasa natin sa Genesis 37 to 50. Si Joseph po, anak po yan ni Jacob. Amen? Bata pa lang po si Joseph. Nagkaroon na siya ng panaginip. Sabihin niyo panaginip. Nagkaroon na siya ng dream mula sa Panginoon. Ang dream niya, balang araw, itataas siya ng Diyos. Yan ang dream niya. Isang visionary yan eh. Kaya nga tinawag siyang dreamer eh. Tapos sinabi niya sa mga kapatid niya, sabi niya, itataas ako ng Panginoon, lahat kayo luluhod sa akin. Amen? Kaya ang ginawa ng mga kapatid niya, una, ibinenta siya. Yuyuko pala kami sa'yo, benta namin ikaw. Binenta siya ng mga kapatid niya. Isipin mo, sariling dugo mo, nagtaksil sa'yo. Amen? Ano pangalawa? Nung ibinenta siya, napagbintangan na inakat ang asawa ni Potiphar. Kaya kahit walang kasalanan si Joseph, nakulong. Are you there? Say amen. Pangatlo, doon sa kulungan, ang tagal niya po sa kulungan, nakalimutan na siya ng mga taong tinulungan niya. At siguro kung ikaw yon, baka sinabi mo, Lord, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Say amen. Pero si Joseph hindi po sumuko. Si Joseph hindi nagreklamo, si Joseph hindi bumitaw sa pananampalataya kasi alam niya, may ginagawa si Lord sa likod ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Say amen. So bago pa niya makita yung katuparan ng kanyang pangarap, yung katuparan ng vision niya, dumaan muna siya sa napakamatitinding pagsubok. Say amen. Kaya lahat po ng test niya, every stage, lahat ng stage ng test niya was a test. It was all test of humility. It was all test of patience and faithfulness. And every time, Joseph passed the test. Tuwing makakapasa po si Joseph doon sa test, ang ginagawa ni Lord, preno-promote siya, not in position, but God is promoting him in character. Sabihin niyo, character. Kaya ang buhay po ni Joseph, yung mga pagsubok sa buhay po niya, hindi po para sirain si Joseph eh. Ang ginawa ni Lord, pinahintulutan niya para ihanda si Joseph sa plano niya. Kasi hindi mo pwedeng panghawakan yung malaking pangarap ng Diyos kung maliit lang ang kapasidad mo. Amen? Kung maliit lang ang kapasidad ng puso natin. Kaya ang Diyos natin, ginagamit po yung mga pagsubok na yan to enlarge our faith. Sino dito gusto magkaroon ng eroplano? Malaki ba ang eroplano? Napanood ko lang sa TikTok eh. Sabi nung nag-i-speak, sino gusto ng airplane? You want airplane? Ang laki ng pangarap mo, gusto mo magkaroon ng airplane. O saan mo ipapark yan? Saan mo ipapark yung airplane? Diba? May parking ka bang ektarya para i-park yung airplane mo? Ganon din. Malaki ang gusto mo. Malaki ang blessing ng Panginoon sa'yo. May kapasidad ka ba? Nahawakan yung malaki na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya nang ginagawa ng Panginoon, bibigyan kita ng malaki, pero ihahanda kita. Ihahanda kita sa malaki. Amen? Kaya isipin mo yung mga problemang dumadaan sa buhay mo. Iniisip mo, bakit ko kaya pinagdadaanan itong mga bagay na to? Yung pala, magiging director ka ng isang eskwelahan. Yung pala, magiging manager ka. Yung pala, magkakaroon ka ng mga anak na autistic. Joke lang. Yung pala, magkakaroon ka ng ganito. Ang dami ko palang pagdadaanan. Do you hear me? Say amen. Yung nga po yung estudyante, nagre-reklamo. Sino dito estudyante, nagre-reklamo? Sa school. Bakit laging may exam? Tapos pag nagpa-exam yung teacher, wala naman doon yung nireview namin. Sino may ganun? Tama? Amen? Say amen. Ang exam hindi para ibagsak ka.
Ginagawa ng teacher yan para makita kung may natutunan ka. Bakit may exam? Para malaman kung may nakuha ka. Ganon din si Lord. He allows exams in life to reveal what we have learned. Ano na ba ang natutunan ko sa buhay? Amen? Ano ba yung mga bagay na kailangang lumago pa ako? Kaya may mga exam sa buhay. Baka may mga gantong tanong kayo, Lord, bakit ako nawalan ng trabaho? Baka ang tanong nyo, Lord, bakit ako iniwan? Bakit parang walang sagot ang panalangin ko? Pero baka, ang gustong isagot ng Panginoon sa atin, anak, kasi gusto kong makita kung kaya mo magtiwala kahit hindi mo nakikita pa o nakukuha pa ang sagot sa panalangin mo. Amen? So instead of asking, Lord, why is this happening to me? Instead of asking, Lord, ba't nangyayari sa akin ang bagay na to? Amen? But let's learn to ask God the right way. Instead of asking, Lord, why is this happening to me? Let's ask, Lord, what are you doing in me through this? Lord, anong ginagawa mo sa akin sa gitna ng mga problemang ito? Say amen. Say amen. Pag binago mo yung question mo, when you change the question, you change your perspective. Look at me. Pag binago mo yung question mo, you change your perspective. Pag nabago yung perspective, yung pain natin, it turns into purpose. Tama? Yung pain natin, it turns into purpose. Yung unang question, it talks about your pain. Yan yung tanong ng mga taong sobrang nasasaktan, sobrang nahihirapan. When you turn your pain into purpose, eto yung tanong na bago yung perspective. Lord, what are you doing in me? Ano yung purpose? You hear? Ano yung layunin ng lahat ng pinagdadaanan ko? That's why we all need to change the question. We all need to change our perspective and turn your pain into purpose. Say amen. Say amen. Anong sinabi ni Joseph? Genesis 50:20. Joseph said this to his brother, "You meant evil against me, but God meant it for good." Are you here? That's the purpose of trials. Anong purpose ng trials? Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. To turn your pain into purpose and your testing into testimony. Say amen. That is the purpose of trials. Say amen. Say amen. That's number 1. Para makompleto yung joy ko, in order for me to have greater joy in the midst of my circumstances, ang dami nangyayari sa buhay natin, paano tayo magkakaroon ng greater joy? Una, I need to understand the purpose. I need to understand the purpose of the trials. And the trials, number 1, is to test us. Sabihin nyo, test. That's number 1. Oh, number 2, mabilis lang. Let's talk about the power. Sabihin nyo, power. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Trials, train us. Ano ang kapangyarihan ng trials? Kasi una, yung trials, may purpose. Aba, meron din siyang kapangyarihan. Say amen. Say amen. Trials, train us. Ano pong sabi sa James chapter 1 verse 3? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kaya mga kapatid, hindi lang sinusubok ng Diyos ang pananampalataya natin. Tinuturuan din niya tayo sa proseso. So God didn't just, put us into test, but God also teaches us in the process. So hindi ka lang tinitest ni Lord, pinoproseso ka pa.
Si Lord hindi lang basta nagbibigay ng trials para makita na matatag ka. Ibinibigay niya po yan para sanayin tayo, para palakasin, para ihanda po tayo sa mas malalaking laban. Amen? So tingnan mo ngayon, grabe yung mga problema ko sa buhay ngayon. Ano kayang malaking laban ang kakaharapin ko pa? Sabi mo siguro, grabe ka naman sa akin, Lord. Amen? Say amen. Sino dito nagja-gym? Nagja-gym. Si Gabi. Kapag nag-workout ka sa gym, di ba kailangan may buhatin ka? Di ba? Ba't ka pupunta ng gym? Magbubuhat lang pala ako doon, di napagod ako. Di ba? Magugutom ako noon. Naglakad nga lang ako ng 3 kilometro, nagutom ako eh. Pero bakit ginagawa ng tao? Bakit ang isang tao gusto nagja-gym? Pagdating sa gym, may bubuhatin. Hindi para pahirapan ng sarili niya, para palakasin ang muscles niya. Kasi kung walang resistance, walang lakas. Ganon din sa spiritual life. Walang perseverance, walang pressure. Pinapayagan ni Lord yung little pressure today para maging malakas tayo bukas. Kaya minsan wag nating itanong, Lord, ang bigat naman ito. Amen? Kasi gustong sabihin ng Panginoon, anak, binibigyan kita ng bigat. Binibigyan kita ng weight. Kasi pinapalakas ko ang spiritual muscles mo. Ano yung bigat mo sa balikat? Di ba may mga bigat tayo na hanggang ngayon nasa balikat pa rin natin? May mga bigat tayo na hindi pa rin nawawala. Hanggang ngayon, hawak pa rin natin. Hanggang ngayon, pasan pa din natin. Para saan? Pahirapan ka? Ako, meron akong sariling bigat. Bilang pastor. Meron akong constant weight on my shoulder dahil nagpapastor po ako. Pare-parehas tayo. Ikaw bilang nanay, may bigat ka. Ikaw bilang tatay, may bigat ka. Bilang breadwinner, may mga bigat. Tama? Hindi para pahirapan tayo. Palagi nating bitbit yung bigat na yan. Para saan? Para palakasin yung spiritual muscles natin. Amen? Say amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Malaya na po tayo. Thank you, Lord. Umasok na yung mga bata. Amen? Say amen. Say amen. Amen. Romans 5:3-4. We also glory. Wait. Ang pagsubok po, okay, hindi lang testing ground. Ang pagsubok po ay training ground. Basahin nyo nga. 1, 2, 3, go. Training ground. You see? So, hindi lang para pahirapan ka, kundi para i-train ka. Are you here? Say amen. Romans 5:3-4. We also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Kaya ang hirap na nararanasan natin ngayon, may tinuturo si Lord dyan. Say amen. Hindi po yan sayang. Every struggle, every delay, every heartbreak, part po yan ng training program ni Lord para sa atin. Balikan po natin si Joseph. Una sa number 1, nakita natin yung Joseph's test. Tingnan natin yung Joseph's training. Are you here? Tingnan natin ulit si Joseph. After niyang ibenta ng mga kapatid niya, saan siya napunta? Napunta po siya sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar po ay isang opisyal ng Egypt. Pero doon po, nung napunta siya kay Potiphar, tinuruan siya ni Lord. Tinuruan siya ng Panginoon maging responsable, maging masipag, maging matapat. Binigyan siya ni Lord ng tagumpay sa lahat ng ginagawa niya doon sa bahay ni Potiphar. At lahat po yun ay part po ng training ni Joseph. Kasi pagkatapos po niyang maglingkod ng tapat, pagkatapos po niyang maglingkod ng buong puso po niya, napagbintangan po siya
At ang nangyari po ay nakulong. Sabihin niyo, nakulong. Unfair po ba? Unfair? Yes. Pero alam ni Joseph, kasama niya si Lord. At yung nangyayari sa buhay po ni Joseph ay parte ng training niya. Are you here? Say amen. Nasa kulungan yung mama. Pero ang ginawa ni Joseph, pinaghusay pa din niya. Kasi si Joseph po, nakaka-interpret ng dreams. Pinaghusay po niya yung gift niya ng pagpapaliwanag ng panaginip. So lahat ng tao doon tinutulungan niya. All the while lang akala ni Joseph nakalimutan na siya. Pero si Lord, hindi nakakalimot. You hear? The right time came. Dumating yung tamang panahon. Ginamit ng Diyos lahat ng natutunan ni Joseph. Ginamit ng Diyos lahat ng disiplina sa bahay ni Potiphar. Ginamit ng Diyos yung pananampalataya niya sa kulungan. Yung gift of interpretation, lahat yon ay training para dun sa araw na tatawagin siya ng Pharaoh. Are you here? You say amen. Kaya nung tumayo na po siya sa harap ng paraon, handa na siya. Bakit? Kasi dumaan si Joseph sa proseso. Sabihin niyo proseso. Dumaan si Joseph sa training ground. There is training before the big stage. Say amen. Minsan tayo gusto natin marating agad promotion eh. Sino dito gusto agad promotion? Gusto agad ma-promote, pero ayaw ng preparation. Gusto natin comfort zone lang, pero ayaw natin ng character building zone. Yung isang sundalo, si Kuya Kaloy, sundalo to eh. Retired na po kayo, tama po ako, Kuya. Kaya wag po kayo magkakamali dyan. Baka bigyan po kayo almarek yan. Alala ko eh, kinalasan ako ng baril eh, sa harapan ko, tapos binubuo niya. Nagpipray ako, sana wag pumutok. Nakakatakot. Si Kuya Kaloy, isang sundalo. Tama? Pero ang isang sundalo, hindi po agad pinapadala sa gera. Saan mo na dinadala? Saan mo na dinadala? Training camp. Tama? Bakit dyan? Ba't yan dinadala? Diyan po araw-araw disiplina. Araw-araw hirap yan. Araw-araw pawis, pagod. Amen? Diyan, inihanda po sila sa totoong laban. Are you here? Say amen. Para pagdating ng totoong gera, handa na talaga siya. Tama? Say amen. Ganon din po tayo. Hindi tayo agad haharap sa giant kung hindi muna tayo natututo dun sa mga leon natin at bear po natin. Kaya yung mga maliliit po nating battles today, yung maliliit sa medyo malalaki at malalaking battles po natin, they are preparing us for our bigger victories tomorrow. Say amen. Say amen. Kaya ang Diyos minsan gumagamit ng repetition eh. Di ba may mga problema paulit-ulit? Gumagamit ng pressure. Gumagamit ng pain. Para saan? Para i-produce yung godly character sa atin. Para mag-produce ng joy in the midst of our circumstances. Bakit? Kasi ang tunay na joy, hindi nakukuha sa shortcut. Say amen. It comes when you embrace the process. You cannot have perseverance if you quit every time you're tested. Say amen. Kaya kung darating ang problema, magkikwit tayo. Amen? Paano tayo matitrain? Kung every time mahihirapan tayo, ayoko dyan mahirap. So we allow ourselves to be trained by God. Amen?
Maybe today, you are in the middle of training. Pero hindi mo pa nakakita ang why. Pero ramdam mo, may weight, may bigat. Pero tandaan po natin, walang weight na walang worth sa kamay ni Lord. Kaya yung istorya po ni Joseph, hindi palaging komportable eh. Pero alam niya, palaging may layunin yung nangyayari sa buhay niya. Kaya huwag po tayong sumuko. May pawis, may luha, may walang hanggang dasal. Anong tinuturo ng Panginoon? May tinuturo ang Panginoon, may binubuo si Lord sa atin. May pinaghahandaan ng Panginoon sa atin. Say amen. Because the power of trials is that they don't just test your faith, they train it. Hindi lang sinusubok yung pananampalataya mo, tinitrain pa. Are you here? So nakita mo, nung tinest ka ni Lord, palpak ka. Sabi ni Lord, hindi pala genuine yung pananampalataya ni Jachel, failed. Anong ginawa niya? Sinatabi ka ba niya? Tinapon ka? Hindi. Train ka. Train ka. Train tayo ni Lord. May mga testing na magdadala sa atin saan? Doon mo nga makakita kung gaano ka kapasensyosa, kapasensyoso. Tama? Pag nakita mo na palyado pala ako, akala ko matinong tao na ako, doon ka ulit magsisimula from zero. Pag-aaralan mo na ngayon ulit. Nakuha niyo ako? Tinapon ba tayo ni Lord nung nag-fail tayo sa test? Hindi. Anong ginawa niya? Train kita. Dito ka muna sa training camp. Say amen. Naintindihan ako. That's number 2. Anong number 1? Trials, test us. Number 2, trials, train us. Ano yung trials, test us? Purpose. Ano yung pangalawa? Power. Ito yung pangatlo. Last na yan. Number 3, the result. So para maging buo yung kagalakan ko, I must know the result. So makita mo ngayon, tinest ka ni Lord, train ka, definitely may resulta. Trials, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Trials transform us. Amen? James 1:4. Let perseverance finish. Sabihin niyo, finish. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, andong dapat mangyari? Matapos. Makumpleto. Para daw, mag-mature tayo. Para walang maging kulang sa atin. Say amen. Ang goal ng Panginoon, hindi gawing madali ang buhay natin. Ang goal ni Lord, gawing banal tayo. Hindi niya lang gustong ayusin yung sitwasyon natin, ang gusto niyang ayusin tayo mismo. Tama ako? Minsan, ang tinitingnan natin, baka habang pinagpipray ko na magbago siya, baka ang dapat magbago ay ako. Nakuha niyo po ako? Baka habang sinasabi ko, Lord, ito ang dahilan kung bakit ganito yung buhay ko. Pero baka hindi ko alam, ako pala yung tinuturuan ng Panginoon. Do you hear me? Say amen. Kaya yung mga pagsubok, pinahihintulutan ng Diyos yan sa buhay natin. Hindi lang para subukin tayo. Hindi lang para sanayin tayo, kundi para baguhin tayo. Trials produces transformation. Next slide. Ano sabi ni James dun sa verse? Let perseverance finish its work. Wala pa. Ibig daw sabihin, hayaan nating tapusin ni Lord ang proseso sa ating buhay. Huwag tayong umalis doon sa process. Tama? Kasi minsan gusto natin shortcut na natin, God. Lord, i-segue mo na. Mag-shortcut na tayo. Gusto natin agad matapos ang hirap Gusto natin agad gumaan agad yung buhay. Pero tatandaan po natin, kailangan nating dumaan sa apoy para matunaw yung mga bagay na hindi galing sa Diyos. Amen?
Kailangan mo magtiis sa process kasi doon ka hinuhubog ng Panginoon. Doon tayo hinuhubog ng Diyos. Amen? Let's go back to Joseph. Una, Joseph's test. Pangalawa, Joseph's training. Tingnan natin, ano nangyari kay Joseph? Let's now look at Joseph's transformation. Tingnan nyo yung buhay ulit niya. Kung maaalala nyo po nung una, Joseph was a dreamer. Binigyan siya ni Lord ng pangarap. Binigyan siya ni Lord ng isang vision, na isang araw, itataas siya at gagamitin siya ng Panginoon in powerful way. Pero bago dumating ang katuparan ng pangarap na yan, dumaan si Joseph sa proseso ng matitinding paghihirap at pagsubok. Ano pinagdaanan niya? Binenta siya ng mga kapatid niya. Dinala sa Egypt, naging alipin. Pagkatapos nakulong. Ang tagal sa kulungan, halos makalimutan ng tao. Pero look at me, habang nasa bilangguan, habang nasa kulungan, ano ginagawa ng Panginoon? Binabago siya ng Diyos. Binabago ni Lord yung puso niya. Tama? Yung dating bata na mayabang, yung dating bata na mapagmataas, na natutong magpakumbaba, ikaw ba naman? Ang taas na posisyon mo sa bahay ni Potiphar, dalhin ka sa kulungan. Matututo ka talaga ng humility. Tama? Kaya minsan magtataka ka, yung dating mayaman kayo, bigla kayo naghirap. Yung dating marangya yung buhay ninyo, biglang nawala. May purpose ang lahat ng bagay. Say amen. Say amen. Yung Joseph na dating mayabang, natutong magpakumbaba. Yung Joseph na dati, impulsive, bigla na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Ngayon, natutong manahimik sa kulungan at natutong magtiwala sa Panginoon. Dahil sa tamang panahon, amen, nagpaproseso sa Panginoon, doon siya naging matured. Doon niya natutunang mag-interpret ng mga panaginip at doon siya natutong maghintay. Bakit? Dumating yung perfect time para sa kanya. Sabihin niyo, perfect time. Naniniwala kayo sa perfect time ng God? Darating yan. Darating ang perfect time ng Panginoon. Yung perfect time dumating, ginamit ng Diyos mismo yung pain niya, yung pagsubok niya, para maitaas siya bilang governor ng Egypt. Kaya kung titingnan mo si Joseph, ang dami niyang trials. Pero yung mga trials niya became his transformation. Amen? Kung wala ang betrayal sa buhay niya, hindi siya mapupunta ng Egypt. Tama? Kung wala ang kulungan, kung hindi siya nakulong, hindi siya makikilala ng Pharaoh. Kung walang proseso, hindi siya magiging instrumento para iligtas ang buong pamilya niya. Say amen. Lahat ba may layunin sa buhay niya? Meron. Kasi doon siya binago ng Diyos. Samahan na ako ng banda. Genesis 50:20, sabi doon, this is what he said to his brothers. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Say amen. Kaya pala pinayagan ni Lord lahat ng iyon kasi may mas malaking layunin siya. Amen? Hindi lang para kay Joseph Tama? Hindi lang naman si Joseph ang na-benefit Hindi lang si Joseph hindi lang para kay Joseph yung plano. Ang plano ng Panginoon para doon sa household niya. Ang plano ng Panginoon para doon sa buong Israel. Mantakin mo halimbawa si Joseph, doon pa lang sa test, bumigay na. Mantakin mo halimbawa si Joseph, doon pa lang sa training, umayaw na. Sa tingin nyo, si Joseph lang ba ang maapektuhan? Hindi.
Once we obey, once we allow God to train us, once we allow God to transform us, mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Beyond what we can imagine. Again, kahit hindi ka sumunod, madedelay ba? O mapipigilan natin ang plano ng Panginoon? Hindi. Hindi natin madedelay, ni hindi natin mapoprostrate ang plano ng Panginoon. Ipoprostrate ng Diyos ang plano mo para masunod ang plano niya. Amen? Say amen. Kaya sa lahat ng prosesong yun, sabi ni Joseph, you intended to harm me, but God meant it for good. You meant evil, but God meant it for good. Kaya umarap siya sa kapatid niya eh. Wala siyang galit. Nagpapasalamat pa nga siya. Dahil doon sa betrayal, nakarating siya ng Egypt. Ama? Say amen. Say amen. Tingnan niyo po itong picture na to. Ano po nakita niyo? Potter. Amen? Alam niyo po, parang ganyan din tayo mga kapatid. We are like clay in the potter's hand. Kapag hinuhubog tayo, minsan nasasaktan tayo. Minsan nababasag tayo. Pero hindi tayo tinatapon. Kasi ang ginagawa ng Panginoon, hinuhubog niya tayo. Hanggang ma-achieve niya yung design na gusto niya para sa atin. That's why the Bible says what? Let's persevere. Let perseverance finish its work. Huwag nating i-shortcut. Let God finish His work in us. Baka tulad ni Joseph, dumadaan ka rin ngayon sa season of pain, sa season of betrayal, sa season of delay. At minsan gusto mo nang sumuko at gusto mo nang tumakas sa napakasukal na proseso. Pakinggan mo, huwag kang aalis sa kamay ng potter. Huwag kang bibitaw sa proseso ng Diyos. Say amen. Say amen. Dahil kapag natapos yan, pag natapos ang Panginoon, lalabas kang mature, lalabas kang complete, and lacking nothing. Yung dating umiiyak, ngayon nakakangiti na. Yung dating sugatan, ngayon ginagamit para magpagaling ng iba. Yung dating binagsak, ngayon itinatayo ng Panginoon para maging patotoo. Say amen. Katulad ng bansa natin ngayon. Ilang beses tayong dumadaan sa matitinding lindol, bagyo, krisis. Tama? Nagsasalita yung kalikasan sa atin. Tama? Pero alam mo kung anong hindi natitinag among Filipinos? Yung pananampalataya nating mga Pilipino. Tama? Pero bakit tayo niyaya ni Lord? Gusto niya tayong magbalik loob. Gusto niya tayong bumalik. Alam niyo kung anong dapat gawin ng bansa natin? National mourning. National fasting. Lahat dapat luhod sa Diyos, hingi ng habag ng awa. Di natin kaya ang galit ng Diyos eh. Amen? Say amen. Say amen. Kaya tandaan po natin, the trials that test you will eventually transform you. The pain that breaks you will eventually build you. The fire that burns you
will eventually beautify you. Anong gusto ng Panginoon? Ang goal ni Lord, makompleto yung kagalakan natin. Amen? At hindi nakadepende yon sa sitwasyon. Nakadepende yon sa Panginoon. Amen? Say amen. Say amen. Tatayo po tayo lahat. And we will all come to Jesus. We all come to God. Maybe this is your first time. At sa pagkakataong ito, maaring nararamdaman mo, God is talking to you. Or God is inspiring you again. God is stirring something within your heart. And you just feel the presence of God. It's true. And as we come before the Lord, let your heart be broken. Let your heart be broken. And call upon the name of Jesus, yung totoong-totoo na tumatawag sa Panginoon. Hindi lang dahil may kailangan ka. Kasi alam mo, walang ibang magliligtas sa iyo, kundi si Jesus. When you call upon His name, call upon your Savior. You call upon your Savior. He is mighty to save.